Ang report ngayon dito sa mga PBA insiders ay ito raw Magnolia Chicken Templados ay kausap na ang Rain or Shine Elasto Painters para sa isang posibleng blockbuster trade. At mukhang 4 na players daw ang magiging involved dito. Ayon dun sa mga reports, mukhang itong si Luis Villegas at itong si Adrian Noco mapupunta dito sa Magnolia Chicken Templados at ang kapalit naman yan ay itong si Jeric Balanza at si Russell Escoto. Pakasamahan pa raw ng first round draft pick ng Magnolia. Mukhang seryoso na raw ang Magnolia dito sa gagawin nila na pag-rebuild ng lineup nila at alam natin na makatutulong yung mga nabanggit na players dito sa lineup ni Coach Chito Victolero. Una, itong si Adrian Nocong, alam na natin kung anong kaya niyang ibigay dito sa Magnolia. Pero iba syempre kapag napunta yan dyan dahil magkakaroon sila ng additional scorer at ito yung sinyalis na ang Magnolia nagpapabata na ng kanilang lineup. Nakita na natin na si Jerome Lastimosa, si Jerica Hanmisi, yan din ang future ng Magnolia. At kung isasama mo pa dyan si Adrian Nocum, magiging set na talaga yung mga players nila. At good news yan para dito sa Magnolia Chicken Templados. Ngayon, bukod dito sa pagkuha dito kay Adrian Nocum, itong si Luis Villegas makatutulong din yan. Yes, alam natin meron tong ACL injury. Pero gaya ng San Miguel na nag-iintay dito kay JM Calma, itong lineup ng Magnolia willing ding maghintay dito kay Luis Villegas dahil sa tingin nila malaki mako-contribute nito kapag ito ay naka-recover na. At yan ang dahilan kung bakit willing sila na maghintay para makuha ang nasabing player. Kaya nga ngayon, ayon doon sa mga reports, itong Magnolia Chicken Templados daw ay ready na makipag-deal dito sa Rain or Shine. At in fairness, ang Rain or Shine, ready namang makipag-usap. Basta na maging patas daw yung i-offer sa kanila. Kaya sa tingin ng marami, mukhang magiging maganda resulta nito para dito sa Magnolia sa Philippine Cup. At napag-uusapan yung resulta, itong Meralco Bolts daw nag-aaral na at tinitignan kung saan daw sila pwedeng kumuha ng additional players na magiging kapalit. Dahil sa ngayon, mukhang base doon sa mga usap-usapan, mukhang itong si Robert Bolick nga ay ayaw na sa NLEX. So if ever na kinakailangan ng lumipat ni Bolick dahil hindi sila magkasundo, itong si Coach Jong Wichico sa estilo ng paglalaro, baka nga itong sabihin na natin si Bolick mapunta sa Meralco, pero yan ay kinakailangan sa pamamagitan ng 3-team trade. Dahil syempre sister teams ang Meralco at NLEX, hindi naman po pwede na sila ay mag-trade diretsahan. So malamang pumasok dyan sa usapan ang Blackwater bossing. Ngayon, hindi pa natin natitiyak dahil baka si Chris Chusa ma-involve sa trade na yan. Malay natin. Ito si Bolick mapunta dito sa Meralco. Itong si Newsam naman mapunta sa NLEX Road Warriors. Or alam natin na kung Blackwater ang kasama sa trade, baka si Berryfield ma-involved din dyan. Pati na TNT. Ibig natin sabihin, kapag pumasok sa trade itong NLEX kasama si Robert Bolick at ang Meralco, sigurado nalalawak yan. Dahil napakalaking bagay na itong si Robert Bolick ay mate-trade. Kaya nga pinag-aaralang mabuti ng management kung sakasakali nga na makuha nila itong si Robert Bolick. Magandang tulong yan para dito sa kanilang koponan. Kaya itong pag-iisipan mabuti ngayon ni Coach Luigi Trillo kung dapat na ba niyang tanggapin itong offer ng Meralco Bolts, ng NLEX Road Warriors na kunin na ito si Robert Bolick. Pero kung si Chris Newsam kasi kapalit, baka mapaisip ng 10 beses itong Meralco. At ngayon, pwede rin nating masabi na bukod dito sa pagkuha kay Bolick, naghahanap din ng mga big men itong Meralco Bolts na pwede nilang idagdag dito sa kanilang roster. Kaya gusto nilang masiguro na kapag nakaharap nila sa playoffs ng Ginebra at malamang mangyari yan ulit, ay at least meron na silang mga players talaga na magagamit. Dahil suking-suki na sila nitong Barangay Ginebra. Kaya yan ang pag-iisipang mabuti ngayon nitong Meralco Bolts.